Naisip mo na ba kung bakit parang lahat ng ating gobyerno, mga organisasyon, pribado man o hindi, parang lahat ay laban sa mga katutubo? Maging Kristyanismo man yan o anumang katutubong grupo, sabihin na nating mga nasyonalista, mga makabayan, mga puti, nararamdaman ng lahat na palagi silang isinasakripisyo, alang-alang sa higit na kabutihan, na hindi naman sila kasali. Halimbawa, nakita nating pilagmulta ang mga Kristiyanong mangangaral sa Inglaterra. Pero ang mga Muslim na mangangaral, walang nangyayari sa kanila. Nakita natin ang mga Kristiyanong babae na tahimik, nagdarasal sa labas ng klinika ng aborsyon. Pinagmumulta o minsan ay inaaresto pa. Hindi naman nangyayari ito kapag Muslim o grupo ng Muslim ang nagdasal sa mga kilalang lugar sa Britanya. Nakita rin natin na ang mga pribadong organisasyon at kumpanya ay todo suporta sa mga Muslim, gaya ng pagtatayo ng mga espesyal na silid-dasalan sa mga paliparan. Pero pagdating sa mga Kristiyano, nagbubulag-bulagan sila. Palawakin pa natin at isama ang mga makabayan at nasyonalista na hindi para sa Kristyanismo lumalaban, kundi para sa kanilang mga pambansang simbolo at pambansang danggal. Madalas silang iwasan ng mga makapangyarihan. Naisip mo na ba kung bakit ganon? Totoo naman ang reklamo na yan. Napag-usapan ko na rin at sigurado akong naramdaman mo yan. Oo, napakakita-kit isipin na may organisadong sabwatan sa likod nito. May ilang tao na nagplano nito. Dito napapasok ang mga teora ng sabwatan. Pero may iba akong paliwanag. Pakinggan mo muna ako at panuurin mo ang video na ito bago ako magpatuloy. Ito ang pinakabagong kontrobersya na sumisira at nagpapabagsak sa Coca-Cola. Pakinggan mo ito. Halos 500,000 views na ito sa Twitter na mahalaga. Maniwala ka? Ibig sabihin nito ay nakita na ito ng hindi bababa sa 10,000 at kahit paano'y 1,000 maimpluwensyang tao. Pwedeng makita ito ni Elon Musk o iba pa. At kapag ang mga maimpluwensyang tao ay pinalalakas ang isang mensahe, mas tumatagos ito. Kaya mabilis nagbabago ang mundo natin. Para sa mabuti o masama. Hindi ko alam. Depende kung aling kwento ang mananaig. Kaya panoorin mo ito. Coca-Cola. Kailangan ko ng paliwanag tungkol dito. Sige, gawin natin ito ng live para walang sabing conspiracy theory. Kita nyo, nasa Coca-Cola website tayo. Ayan ang URL. Ay scroll down natin para ma-personalize ang Coke can. Ang unang ilalagay natin ay Allah ang Hari. Walang problema. Makikita mo ito sa Coke can. Susunod na entry, susubukan natin. Walang problema dyan. Subukan pa natin. Si Satanas ang Hari. Walang problema kay Satanas. Ngayon, subukan natin. Si Jesus ang Hari. Diyan nagkakaroon ng problema. Makikita mo pa rin dito ang Satan sa lata ng Coke, pero agad namang tinatanggihan ang Jesus is King. Kailangan ko ng paliwanag tungkol dito. Sige, baka may paliwanag ako dito. Hindi dahil kontra sa Kristyanismo ang Coca-Cola. Tingnan muna natin ito ng mas malawak. Sige, bago dumating ang panahon ng multikulturalismo, ang kanluran, sa pangkalahatan, halos lahat ng bansa sa kanluran ay nagkasundo sa isang pangunahing prinsipyo. May dalawang magkasalungat na naratibo bago ang multikulturalismo na matagal nang napagkasunduan, mahigit 1 siglo na. Ang paghiwalay ng simbahan at estado. Bago yon, nakita ng kanluran na kapag pinaghalo natin ang relihiyon at politika, walang mabuting lumalabas dito. Kaya ito ang dahilan kung bakit nakita natin ang pinagmulan ng sekularismo sa kanluran. May ilang ibang bansa na gumawa rin yan, pero hayaan na muna natin sila. Ang pinag-uusapan natin dito ay partikular sa kanluran. May mga nagsasabing dapat sa Kristyanismo natin kunin ang moralidad. At may iba namang hindi sang-ayon. Dapat umunlad ang politika ng hiwalay. Pero dahil karamihan sa kanluran ay Kristiyano, kaya ang ating pamantayan ang ating mga tradisyon. Ito ang dahilan kaya sinasabi nating ang kanluraning sibilisasyon ay nakabatay sa mga pagpapahalagang Judeo-Kristiyano. Walang duda dyan. Ang kakaibang itinuturing sa Kristyanismo ay ganoon din sa kanluraning lipunan, halimbawa. Ang pagpapakasal sa pinsan. Itinuturing ito ng secular na kanluraning lipunan na kakaiba dahil matagal nang nawala ang ganitong tradisyon. Kaya naging kalabang naratibo ito at nagwagi ang sekularismo. Talagang nawala ng pwesto ang mga Kristiyano. Hindi ko alam kung kusa ba yon o likas na evolusyon lang. Wala akong pakialam.
Kaya ang ebolusyon ng kanluraning sibilisasyon ay patungo sa sekularismo. Ibig sabihin, at kaya ang ating mga departamente, mga organisasyon, mga pribadong kumpanya at korporasyon, at ang ating lipunan sa kabuuan ay nagpasyang mabuting ilayo ang relihiyon sa iba pang nagsasariling institusyon ng ating lipunan. Kaya, ito ang dahilan kung bakit tumigil ang mga tao sa pagbanggit kay Jesus o Kristyanismo sa mga pagtitipon sa paaralan o sa mga organisasyon o sa pamahalaan. Sa ngayon, sa tingin ko, may mga tao pa rin na nanunumpa gamit ang Biblia pero karamihan ay nawawala na yon. Halos 200 taon na itong nawawala dahil sa pag-usbong ng sekularismo. Ngayon, napagpasyahan natin na magiging sekular ang ating lipunan. Boom! At ayos lang yon. Maayos naman ang takbo. Hindi ibig sabihin na nawala ang Kristyanismo. Pero opisyal itong nawala. Kaya naging produkto ng ganung lipunan ang Coca-Cola. Hayarin sila na tuluwang. Huwag hayaang makapasok ang anumang relihiyosong bagay sa kanilang negosyo o sa kanilang araw-araw na operasyon bilang isang negosyo. Pero ngayon, tapos at malinaw na ang usapan sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Dumarating na ang multikulturalismo. Ano ang gagawin natin sa kanila? Kailangan nating ipadama na tinatanggap sila. Kaya sinasabi natin sa pangunahing lipunan na, mga kaibigan, alam nyo ba, napagkasunduan na natin na walang puwang ang relihiyon sa politika. Hayaan nyo kami dito at makipagtulungan lang. Magpakita ng malasakit at paggunawa, lalo na't maayos ang kalagayan nyo sa ekonomiya. Kaya karamihan sa panig na ito, sa mas malawak na lipunang kanluranin. Walang problema doon, sabi nila. Kaya gumawa sila ng espesyal na patakaran para sa kanila. Gusto nyo ng Sharia courts? Sige, ayos lang. Basta't hindi lalabag sa pangunahing legal na sistema natin. Wala kaming problema doon. Pero itong mga taong ito, hindi pa nila napag-uusapan o naranasan ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Iba talaga ang pananaw nila. Umasok sila bilang tunay na migrante na gustong mapabuti ang buhay tulad ko noon. Hindi ko rin alam na magiging ateista at taga-suporta ng kanluraning sibilisasyon ako. Walang nakakaalam ng ganito noon. Habang tumatagal, dumarami sila at patuloy silang pinagbibigyan ng kanluran. Gusto mo bang sumigaw ng Allah Akbar? Umasta, umut pa kasama. Bakit nila ito ginagawa? Tingnan mo ito mula sa pananaw ng kanluraning sibilisasyon. Oo, may mga individual na sangkot at kung minsan ay may mga umuusbong din na nabubulag ng kanilang ideological na dogma. Ibig sabihin, wasakin ng kanluraning sibilisasyon. Lumika ng bagong utopia, kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang lahi at kultura ay dumarating. Nandiyan ang lahat ng mga taong iyon, pero kailangan mo pa rin tingnan ito mula sa pananaw ng kanluraning sibilisasyon. Ano nga ba talaga ang nangyari? Gusto naming ipasok ang multikulturalismo para maging maayos at okay ang lahat. Ginawa ito na may mabuting intensyon. Pero sabi nga, ang daan patungong impyerno ay puno na mabubuting intensyon. Ngayon, lumalala na ito at nagsisimula ng mainis ang mga taga-kanluran. Ngayon, sabi nila, sandali. Hindi man lang namin mabanggit si Jesus. Hindi man lang kami makapanalangin ng tahimik sa labas ng mga klinika na aborsyon nang hindi kami inuusig, minumura, inatakot, inaabuso at inaatake. At itong mga taong ito, mga gang na nangakit at nagsasamantala, pananaksak, sunod-sunod na teroristang atake, patuloy na mga pang-uudyok, hindi nila iginagalang ang ating tradisyon, halaga, reliyon, at mga bantayog. Kahit nagdarasal pa sila sa harap ng mga ito. Sinakop na nila ang ating mga lungsod. Ginawa nilang mga ghetto. Hindi na natin makilala ang mga lungsod at bayan natin. Ano ito? Ano ang napapala natin? Sinasabi ng mga tao yan at tama lang naman. Kaya diyan tayo naroroon sa ngayon. Ang ating sibilisasyon ay hinuhubog ng mga naglalabang kwento. Bago pa ang multikulturalismo, ito ay, dapat ba tayong maging kristyanong teokratikong estado o sekular na liberal na estado? Yan ang dalawang magkasalungat na kwento. Malaki ang papel ng mga founding father ng Amerika sa paglikha ng pinakamahusay na eksperimento. Ang mga founding father ng Amerika, ito ang dahilan kung bakit sila napakahalaga at matatalinong tao ay labis na nirerespeto sila dahil ito lang ang nagtagumpay na revolusyon. At ito ay isang bagong-bagong eksperimento. Kung titingnan mo ang mga kapanahon noong ika-18 at ika-19 na siglo, itinuring nila ang Amerika bilang isang kabiguan. At marami taong nagsasabi, oo, ayan na nga. Alam mo ba na ang mga Brito at Pranses ay nag-iisip na suportahan ang mga konfederado? Pero noong si Pangulong Abe Lincoln, noong pinirmahan niya ang Proclamation of Emancipation, noong pinirmahan niya yon, umatras ang mga Brito at Pranses dahil naisip nilang hindi sila pwedeng hayagan. Suportahan ang panig na pro-alipin dahil tinapos na ng mga Briton ang pagkaalipin. Hindi pa noon alam na magiging matagumpay ang Amerika.
Ang eksperimento ng Amerika ang pinakamatagumpay na eksperimento pagdating sa pagbuo ng mga bansang estado. Sila ang mga naging tagapangguna ng sekularismo. Gumana ito buong ika-20 siglo, alam mo? Minsan, umupo ka at isipin kung bakit na ba ang Amerika ang poster boy ng secular na liberal na demokrasya ay 70% Kristiyano, buong ika-20 siglo, at lumalaban sa hukbong walang Diyos na mga Sobyet, at lalo na sa ikalawang bahagi. Pero nanatili silang mga Kristiyano, ngunit hindi pa rin sila naging isang teokratikong estado. Hindi kailanman naging banta na magiging teokratikong estado ang Amerika. Siguro, alam mo, pareho nilang ginamit ni Abe Lincoln at mga Confederate ang Kristyanismo para palakasin ang naratibo nila. Sa puntong yon, magkaibang naratibo kung lahat ba ng tao ay nilikang pantay o hindi. Kailangan nating magkaroon. May kanya-kanya tayong interes, kaya kailangan natin ang pagkaalipin. Dahil dito, laging may magkatunggaling naratibo. Sa ngayon, ang tunggalian ay multikulturalismo laban sa isa pa. Monokulturalismo. Yun lang yon. Ang monokulturalismo ay hindi nangangahulugang iisa ang lahi. Ang monokulturalismo ay nangangahulugang magkakaroon lang tayo ng iisang kultura, iisang katapatan. Dapat sa bansang tinitirhan lang tayo tapat. Yun lang. Walang hati-hating katapatan. Nakikita natin sina Hamza Yusuf, dating unang ministro ng Scotland. Nagdaos lang siya ng kumperensya para sa kapakanan ng mga Muslim. Briton ka. Inilayo mo na ang interes mo. Sige, tapusin natin ito. Magkakalabang mga kwento. Ang isang kwento ay dapat manaig ang multikulturalismo at kailangan nating patuloy na yumuko sa kanila, sa kanilang mga hinihingi at patuloy na palugurin sila. Pero ang mga katutubong mamamayan ay nagsisimula ng mabahala dahil nakita nilang marami na silang nawala sa ngalan ng multikulturalismo, sa ngalan ng pagpapalugod sa kanila. Pero sa kabilang banda, sila rin ang gumagawa ng sariling kapahamakan. Naiintindihan na nila ito at nagigising na. Kaya ang kwentong ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kanduraning sibilisasyon o monokulturalismo ay manyanaig laban sa multikulturalismo. Tapos na ang usapan doon. Walang masamang tao sa likod ng Coca-Cola. Ito ay isang ugaling malawakang napapansin sa lahat ng aspeto. Pareho ang asal ng mga kanduraning korporasyon nasa Australia man o Amerika. Tinututulan nila ang Kristyanismo, pero hindi nila tinututulan ng iba pa dahil may alitan sa ating sibilisasyon. Dahil may dalawang magkatunggaling naratibo sa kasalukuyan. Nasa gitna tayo ng isang digmaan ng mga naratibo at hindi trabaho ng mga korporasyon na makialam kung anong panig ang pipiliin. Kaya ang mananaig na naratibo ang magtatakda ng mangyayari sa hinaharap. Pinapayagan na si Jesus ang hari, o ang si Allah ang hari, si Muhammad ang hari, at si Muhammad ay PDF. Walang pinapayagan, pero pinapayagan ang PDF. Pero wala nang iba ang pinapayagan. Sana naging malinaw yon.